Mukhang magkaiba yung direction ngayon ni Juan Ponce Enrile at saka itong si Bongbong Marcos. Di ko alam kung nag-usap nga ba to sila. Kasi itong si Juan Ponce Enrile ay miyembro to sa gabinete ni Bongbong Marcos. Pero bakit itong nangyari ngayon ay questionable ni Juan Ponce Enrile yung nangyari sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ayaw niya nun na parang gusto niya na pinipigilan yung impeachment ni VP Sara. So nag-react siya doon sa nangyari nung rally ng INC. Kaya parang natanong ko tuloy kung itong si si Lolo Juan Ponce Enrile ba ay na-discuss ba to? Kasi siya ang legal counsel ni ni Bongbong Marcos Bakit parang di niya alam ang nangyari? Dapat ganito na medyo may kaidaran na rin ng tao. 100 years na to na kabinet na itong si Juan Ponce Enrile. 100 years na to. Pero makikita natin na active pa siya sa ganitong empleyado sa gobyerno. Matawag natin empleyado kasi appointed siya ni Bongbong Marcos. At saka ito yata ang parang record break to siya na pinakamatandang empleyado ng gobyerno. Imagine ba naman 100 years? So ito ba'y dahilan na parang wala na siyang alam o di talaga sila nag-usap ng presidente tungkol dito sa Iglesia ni Cristo na dahil sa impeachment? Bumalagbag siya So ano kaya mangyari nito kung mag-usap to sila ni Bongbong Marcos? Pasok ko muna yung video. Kontra o pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, binigyan din ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na isang legal na proseso ang impeachment. Partikular niyang binanggit sa isang post online ang mga pagtitipon ng Iglesia ni Cristo na ayon sa INC ay pagsuporta sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag i-impeach ang bise. Doon, kinwestiyon ni Enrile ang kahandaan ng bansa na isakripisyo ang rule of law para sa isang tao o isang grupo ng mga tao. Anya, hindi naman ibig sabihin na makukulong ang isang opisyal dahil siya'y na-impeach. Tinawag niyang detrimental precedent o mapanganib na kalimbawa kung pamarisan kung susundin ang lohikang tila ipinakahaging ng pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. Sabi naman ng palasyo, bagaman lagi namang may bigat at pinahahalagahan ang mga opinyon ng Enrile, hindi nagbabago ang posisyon ng Pangulo sa issue. Mukhang naglabas siya ng kanyang statement nga doon sa kanyang Facebook na parang kinuwestiyon niya ang Iglesia ni Cristo na may karapatan ba sila na pigilan ang impeachment na hindi naman daw makukulong pag na-impeach. May mga sinasabi siyang ganun. So, ibig kong sabihin ito, hindi nga sila nag-uusap ni Bongbong Marcos. Kasi kung nag-usap to nila ni Bongbong Marcos, hindi to siya abot sa ganito na O kaya binigyan siya ng opinion o hiningian siya ng opinion nga na ayaw ko ng impeachment kasi magkasalungat ang kanilang pananaw. Si Bongbong Marcos ayaw ng impeachment pero ito pagdating kay Lolo Juan Enrile, mukhang ayaw talaga niya na mangyari ng ganun. Paano kung mag-usap to tapos bigla magkambyo si Bongbong Marcos tapos ang Iglesia ni Cristo sinuportaan na yung sinabi ni Bongbong Marcos na ayaw ng impeachment. Tapos si Bongbong Marcos ngayon biglang magkambyo. Sige nga, impeach na lang natin yan. So ano mangyayari ngayon sa mga tao na naman? Sabi ko nga nito, wag naman sanang mabudol ang Iglesia ni Cristo nito pagka hayaan mo na naman na matuloy ang impeachment. Kasi ang mga congressman ngayon, makikita natin parang laban ubawi na. Ilang mga congressman na ngayon ayaw talaga nilang impeachment na kasi nagiging pahayag nila ngayon open na. Abante, sino pa yung ayaw dyan? Itong si Janet Garin, sino pa yung iba dyan na nag-withdraw na? Itong ang mga Quadcom, ayaw rin nila na sumuporta sa impeachment. Ngayon, kung magbiglang magbago to na si Bongbong Marcos na sige nga i-impeach natin to, di magbaliktaran na naman to. So pinaglalaroan na talaga ang mga tao nitong administrasyon na to. So may karapatan talaga tayo mainis ka talaga sa ating presidente ngayon kasi wala talagang paninindigan.
Kasi ito yung legal, ano niya, parang legal advisor niya to eh. Eh ngayon, pag di niya to kinonsulta bago naglabas siya ng statement na ayaw niya ng impeachment. So, mangyayari nito, magiging kukwestiyonin ni Enrile itong si Bongbong Marcos. Eh ngayon, mapagsabihan siya. Bakit ka di ka pumayag ng ganito? Eh, paano kung biglang mahimasmasan na naman to si Bongbong Marcos? Eh, nga pala. Bakit di kita binigyan ng... Bakit di tayo nag-usap nung time na yon? Eh, kasi ito si Juan Ponce rin, nakikita naman natin, mayroon na siyang mga aparato na sa tainga. Yung hearing aid niya. Kasi normal ba naman ganitong edad na 100 years na? Tapos medyo mahina na talagang paninig nito, kaya may suporta na siyang hearing aid. Mamaya nag-uusap to tapos di man lang narinig nito ni Juan Ponce Enrile. Ngayon, naintindihan na yung nangyari dahil sa Iglesia ni Cristo, nagtaka siya bakit bakit nag-rally to sila? Eh paano yan na ano niya? Ayaw ng Iglesia ni Cristo ng impeachment? Eh hindi pwede yan, may karapatan sinabi na yun, di ba? Kaya mangyayari ngayon ito. Itong si Bongbong Marcos mukhang namamangka sa dalawang ilog na naman to. Kasi yung advisor niya magsabi ng gano'n, tapos yun na nag na yung INC, nagrally na. So problema na naman to sa ating gobyerno ngayon. Ang manda ka na lang, Bongbong Marcos, pag ito yung pilipit ng pilipit itong mga decision mo ngayon, wala talaga tong patutunguhan na maganda, kasi inunahan mo na kasi itong pagsabi na ayaw mo ng impeachment eh. Eh ngayon, nagsabi ka pa ng pangalawang beses na sinabi ni Bersamin na ayaw mo talaga ng impeachment. Ngayon, sumalungat tong mo, yung si Juan Ponce Enrile. Ito, abogadong abogadong Batikan to. Dating Senate President, dating nagiging congressman to. Ang dami rin tong track record baga na hindi mo to siya na Enrile lang yan. Nagiging sundalo yan. Chief of Staff, panahon noong pinatalsik si tatay ni Bongbong Marcos. Isa yan siya sa gobyerno, sa gobyerno natin, militar pa yan siya dati. Ayun. Gumalaw na naman to siya, naintindihan na siguro niya ngayon. Eh kasi nga may hearing aid. Baka nung time na yon, hindi ko naman kinukutya ko yung hearing aid niya. Baka mamaya hindi sila nag-usap, tapos hindi na nagkaintindihan, o kaya nag-usap sila, hindi nagkarinigan. Ngayon, naintindihan niya bakit nagrally ang INC nung nakarang mga araw. Niya na bakit to sa rally, na kailangan kung mag-impeach ka, kung mayroon ka talagang si Vice President na mayroong ganitong dapat panagutan niya through impeachment. So, kailangan talaga ng impeachment. Ngayon, si Bongbong Marcos dito, wala na, hindi na blackout na naman tong pag-iisip nito. Mahirap kasi, dapat kanyan talaga. Yung mga cabinet secretary mo, cabinet member mo, kailangan pulungin mo yan pag ganyan yung mga desisyon mo, kasi mahirap na. Kasi nasa legal counsel yan, yung si Enrile. Yari na. Paktay tayo dyan.